Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fries, ng visual artist from Manila. And today, we are going to customize the Batman Grim Knight from McFarlane Toys. So first step na gagawin natin ay spray natin to ng... actually, tatanggalin muna natin yung mga parts. Ito lang kailangan natin tanggalin yung head lang I think yan lang. Kasi tingin ko sa paint job na gagawin natin, hindi naman siya super drastic na paint job. Mag-apply na tayo ng couple of washes, couple of dry brushing paints, dry brushing layers, and some base coat dito sa mga pouches. So parang yung reference ko dito yung prime 1 na statue na Green Knight. So you have very desaturated brown dito sa mga pouches, silver sa mga weapons. So I went ahead and masked the weapons kasi pinrime ko to dati ng white dahil meron akong paggagamitan na project. Ngayon babalik natin siya sa black. So ang primer natin na gagamitin ay Bosny na flat black, and ito naman para kay Batman, flat clear lang dito sa action figure. Ngayon dito sa lahat ng weapons ang gagamitin natin, black lahat. Okay? So ito, gumamit na rin ako ng alligator clips para mahawakan yung mga pieces natin. And sa pag-spray, ito, make sure na manaalog yung spray bottle. Tapos yung nozzle, pag nag-spray kayo yung nozzle, tapat dun sa piece or dun sa part kung saan kayo mag-spray. And then burst lang, 1, 2, 3, 1, 2, 3, habang umiikot siya, 1, 2, 3, hanggang sa satisfied na kayo dun sa coating. And then after that, patuyuin nyo. Tapos kung gusto nyo, daanan nyo ulit ng pangalawang coat. Pwede naman yun multiple thin coats are recommended versus yung one thick coat. Alright, let's go. Tara, prime na natin si Batman tsaka yung mga weapons niya. Balikan ko kayo pag na-prime ko na lahat. Okay? Ay, also nga pala, kaya ako minask yung mga handles. Kasi dyan magkakaroon ng paint rub kapag in-equip natin sa kamay ni Batman. So kaya nakamask na yan. Kaya hindi na magbabago yung kulay niyan. Parang more on gray yung stock niya. Or dark, very very dark gray yung handle niya. Close to black na. Okay, so ito na yung status ng ating action figure. Medyo nagkaroon siya ng matte na coating kasi nga nilagyan natin siya ng Bosny flat clear. So next step natin ay, so parang siya mayroong layer of gray na natuyo, para siyang layer of dust na maganda siya for weathering technique din. Next step naman, maglalagay tayo ng black wash. And also pala dun sa mga weapons, naka flat black primer na rin sila. So lahat yan except tong mga handles, naka flat black na. Okay, try natin mag-apply ng black wash dito sa kanyang mga shoulders. Tapos, ang gagawin natin dito, wipe off natin kaagad. Para lang magkaroon lang siya ng additional depth. Hindi lang siya flat gray. Kasi naging flat gray siya. Ayan. Don't worry about the details. Ano pa yan? Sa susunod pa natin gagawin yan. Okay? In the next couple of steps pa. Pinakahuli na actually yan. Yung mga detail work. Yan. Tapos na natin yung black wash. Ito na siya. So, pwede natin speed up yung drying time using a hair blower. Alright. Next step. Mag-apply tayo ng Hero Paint Leather Brown wash. Dito naman sa kanyang face. Okay, try natin. Konting-konti lang muna. Well, maraming tubig para hindi masyadong intense yung brown. Tapos tissue. Tapos apply ulit. Yan, usually yan dito sa side ng face, yan, sa ilalim ng cowl, yan, dyan yung pinaka dark, tsaka dito sa ilalim ng lips, tsaka yung lower lip.
yung pinaka dark areas ng face. Tsaka dito sa chin, sa ilalim ng chin. Tapos tissue ulit. Let it dry. Tapos pahid ulit. Second layer, pwede kayo mag multiple thin coats. Pwede rin dito sa may sides na ng cheek para meron siyang konting stubble effect. Tapos pwede rin kayong gumamit ng isa pang clean na paintbrush para i-absorb yung paint para mag-mix siya. Okay, after nito pwede nyo lagyan ng optional naman to eh. Ako gusto kong lagyan ng blood effect sa kanyang lip na area. Para mukha siyang weathered talaga. Parang galing sa battle damage. Konting-konti lang yung yung sobrang sobrang kinokontrol ko lang yung brushwork. Para konting-konti lang yung blood. Pwede rin around the lips, yan. Hindi na masyadong marami. So yan, subtle lang. Subtle na blood drip lang. Ayan. Pwede rin siguro dito. Just add. Okay. I think that will do. May mga blood effects na. Okay? Okay, next naman, apply tayo ng Vallejo acrylic metal color, airbrush color na gunmetal gray for the ito, yung mga metallic parts. Ito yung kanyang gauntlet, tsaka dito sa kanyang knee pads, tsaka dito sa kanyang mga buckles. Ulitin ko pala. Yung mga silver parts or gunmetal parts ng gauntlet, itong dalawang circle buckles, and itong mga parts na to. Dry brush lang muna. Okay. So some sort of level 1 detailing na rin to. Ayan. Okay. Pero don't worry about the details kasi pwede naman natin gawin yan mamaya. First level of dry brushing pa lang naman to. Okay. Ito yung kanyang knee pads. Okay. Dry brush din natin. So, yung concept lang ng dry brushing, very slightly move nyo lang yung brush nya dun sa armor part. Pero bago nyo gawin yun, dapat halos walang moisture yung halos walang liquid component yung paint. Para pag pinahid nyo dun sa area, ang tatamaan lang niya yung yung mga nakaangat lang na surface. Hindi niya natatamaan yung pinakamalalalim na areas. So in that application, yung brush application nyo, pwedeng from top to bottom, left to right. Nasa sa inyo yun kung saan nyo gustong tumama yung damage. Ayan.
So in this sense, kung from top to bottom, nandito yung weathering sa taas. Usually nandyan din naman yung source of light eh. Kaya maganda rin mag dry brush from top to bottom. Pwede rin sides, di ba? Pwede rin sa ilalim. Yan. Kasi marami naman tayong may mga multiple sources of light naman eh, di ba? Hindi naman siya nag-iisa lang. May mga reflections din naman yan. So don't be afraid to apply yung mga dry brushing technique sa mga iba't ibang portions ng action figure. Try na rin natin i-dry brush yung mga weapons na nakikita natin dito sa loob, sa kanyang dito sa figure. Kasi marami tayong i-dry brush na gunmetal eh, dito sa figure na to. And so we have the gun. Ito pa pala sa kabila. Ang gun. Knives. Yung mga buckle. Actually, mamaya na yung mga buckle. Ano pa ba? Saan yung mga baril? Ito pa pala. Ito. Okay. So ito na yung pinaka-enjoy na part. Lahat ng weapons. Ito, ang daming weapons nito. Lahat from the ammunition pack. I-equip natin kay Batman. So ang gagawin natin, i-dry brush din natin with gunmetal gray lahat. Yan. So tanggalin lang natin yung liquid component, yung moisture. And dapat matira halos siguro konting amount of paint lang, and then we apply dito sa surface ng baril. So yan. So very light lang. Gamit kong brush pala dito, makeup brush to. Maraming salamat to my wife for this. Super ganda na brush na to for dry brushing. Kasi pag nag dry brush ka dito, malaki yung area na nasasakop niya. Ayan, parang nagiging mas realistic yung weapon. Kasi may weathering na siya. Ayan. Ayan. Tapos mamaya, na lang, detailing work na lang talaga tayo rito. So ito yung difference ng naka-prime pa lang and ito yung naka-dry brush na. Okay? So gagawin natin yan sa lahat ng weapons. Alright, so ito na lahat ng guns na lalagyan natin ng gunmetal na dry brushing. And I'm really happy with the results. Alright, next naman, gamit tayo ng gray at saka ng black. Mix natin together to get a dark gray color. Tapos i-dry brush naman natin dito sa suit niya para magkaroon ng konting highlight. I-try natin maglagay ng highlight dito sa kanyang shoulders. Okay. Okay, after dry brushing with gray, hindi ko na pala minix with black kasi parang hindi siya nakikita. So gray lang yung in-apply ko. Tapos ito na siya, ito na yung itsura niya. Yung front, back. So iniwasan ko lang dito yung mga metal parts, yung mga gunmetal parts. Pero overall, din-dry brush ko halos lahat ng kanyang ng parts ng action figure, pouches. Kasi pwede naman na nating patukan yan ng brown mamaya eh. Okay, next step naman, gamit tayo ng leather brown para dito sa mga pouches natin. Okay, try natin dito sa likod. Okay. Okay, gagawin natin to sa lahat ng ng mga pouches natin. Yan.
Ulitin natin, medyo wala ata sa camera angle. Teka. Ito. Okay, dito naman tayo sa weapons stack niya. Kukulayan natin ng leather brown itong mga straps. So, yan. Ito yung leather brown natin. May konting halong black to para medyo dark siya. Iwasan nyo na lang yung mga belt buckle kasi gagawin natin ano yan. Gagawin nating gunmetal gray mamaya. Alright, next step, gamit tayo ng earth tan para makapag-add tayo ng highlights dito sa mga pouches niya. Okay. So, yan, sampulan lang natin dito. Okay. Bawasan natin ng ng moisture or ng liquid. Parang some sort of dry brushing technique lang na hindi masyadong yan. Kuha tayo ng mas manipis na brush. Manipis na to, parang siraan masyado. Okay, zoom in natin, try natin to. Okay, mas maganda to. Mas maganda yung hagod ng brush. Okay. And usually sa edges lang naman to eh. Kasi yung mag-add din to ng some sort of weathering. And also lumalabas din yung mga details niya. Dito rin sa taas. Okay. Okay, next, detailing na tayo using gunmetal gray. Lagyan na natin to ng gunmetal gray dito sa kanyang logo. Okay, apply na natin. Medyo nakabuka na yung brush ko. Iba na lang. Ibang brush na lang. Ang siraan na itong brush. Maganda na ito pang dry brushing. Yung mga nasisirang mga brushes. Okay, try natin lagyan. Alright, pwede rin tayo gumamit ng Pilot Twin Marker para mag-add ng weathering dito sa logo niya. Yung Pilot Twin Marker meron dalawang end. So you have the fine, ito yung fine. Tapos meron pang extra fine. Yung extra fine yung gagamitin natin ito. Tapos make sure na may ink. And then pwede kayo maggawa ng dots. Okay. Yan. Pwede kayong gumawa ng scratches. Ito. Okay. Yan. Mga dots around it. Just to signify na nawe-weather na yung logo niya. Yan. Pwede nyo rin gamitin yung fingers nyo just to lessen yung ink kapag na-apply na.
Okay. Alright, next step, gamit tayo ng, actually ito, earth tan para makapaglagay tayo ng dirt dito sa kanyang boots. Subukan natin kaya mix tong dalawa, earth tan tsaka gray. Ito natin mag-iitsura. Right, kurin natin yung sponge and then dip lang natin dito sa gray tsaka sa earth tan. Tapos mix natin dito sa sa paper natin. Tapos after nito, ayan, i-dab lang natin dito sa ilalim, ayan, tsaka dito sa side. 3 months lang lang. Okay, next step, detailing na tayo ng gold. Ang gamit natin gold dito ay Vallejo Acrylic Metal Color Airbrush Color Oro 77.725 Gold. Okay, pwede natin gamitin yan dito sa mga maliliit na details. Katulad dito. Okay, dito. Somewhere here. Okay. Para lang magkaroon ng accent. Gold accents. Yan. So, okay, next sa mga guns naman, ito ginawa ko sa Facebook Live, itong AK-47, and then we have the Chicago typewriter. Mag-add lang tayo ng gold dito sa sa part na to. Ayan. Dapat yung pagpahid nyo dito against the grain kasi makukulayan, mapipinturahan yung loob. Okay. And I also did the rocket launcher sa Facebook Live natin. So ginawa kong green itong tip with ang pinangkulay natin dyan, ang ginamit natin paint dyan, gunship green, tapos add a little bit of yellow para dun sa highlights. Ayan. Tapos leather brown and gold. Okay, dito naman sa baril na to, try natin gumawa ng dark blue ito, gamit Prussian blue tsaka primer black, mix natin, tapos ito yung gawin natin pang highlight, cobalt blue. Dito lang sa part na to para lang magkaroon ng ibang kulay. Ayan, dito lang. Okay, try natin. Okay, that's good. Ayan. Tapos mag-add tayo ng cobalt blue for the highlights. Hindi masyadong kita kaya mag-add tayo ng light turquoise. Na rin tayo ng white para mas kita yung highlight natin. Okay, let's do it. Okay, ganyan siya. Ayan, tapos mag-add na lang tayo ng additional gold details. Try natin dito sa attachment. Okay. Okay, next natin, gold detail naman. Pwede natin lagyan dito sa mga mas maliliit na parts. Ito, dito lang. Ayan, dito.
Yun lang. So yun mga ma'am, sir ma'am, tapos na tayo para sa Green Knight custom natin. So ito na yung summary ng process. So flat clear as primer, tapos black wash, and then gray dry brush, gunmetal dry brush, tapos leather brown sections for the pouches, and then dry brush earth tan for the highlights, and then apply gold details para dun sa buckle. Tapos sa face naman, pwede tayo nag-apply ako ng leather brown wash na 3 times. Tapos warm red para sa blood effects. Sa guns naman, nag-apply tayo ng black primer, tapos gunmetal dry brushing, and then details. Yung details niya, gold din, tapos may mga base color na blue, red, at saka green. And then, tapos after nito matuyo, mag-apply tayo ng flat clear na top coat. Okay? So yan, flex lang natin yung mga natapos natin. So yan, ito na si Green Knight. Yan. Ito na si Green Knight. So we have textured. Lumabas lahat. Gustong gusto ko talaga yung gawa ng McFarlane Toys. It's a perfect canvas for customization. Yan, mas close up. Okay, tapos ito yung likod niya. You have the guns. Sayang hindi pwedeng kumalas yung guns dito. Isang mold lang kasi. Pero okay na rin. Isang magandang accessory to. Tapos ito yung mga bullets niya sa likod. Pouches. Yan. Wala namang nabago sa articulation. Ganun pa rin. Yan, hindi ko naman kasi kinalas to eh. Yan, double jointed pa rin yan. 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 Pati yung legs wala namang nabago. Pati yung knees. Medyo matigas lang talaga siya. Yan. Mahigpit talaga yung stock na articulation sa paa. Yan dito. Pero wala akong wala na bago sa articulation. Ganun pa rin siya. Okay, sa head ganun din. Angas. Okay. So kung magpapagawa kayo nito, repaint 250 USD. Okay? Yan. Okay, tapos meron din akong signature sa base. Tapos ito yung mga guns, yung mga grenade launcher galing sa Ammunition Pack 1. So you have ang naisip ko rito yung concept yung parang sa Resident Evil. Kasi sa Resident Evil may iba't ibang klase ng ammo. Yung red, fire. Tapos yung green parang ito yung normal na grenade launcher. Tapos yung blue, yun yung ice. Tapos ito yung parang ganun din siguro to. Yung concept ko lang dito. Red for the fire. Green yung normal. Tapos ito parang ice. Yan yung mga baril. Ito yung Chicago typewriter. Some pistols. Yan. Pistols, Desert Eagle, some gun, long barrel gun, and may silencer, tapos M16, Uzi, submachine gun, tapos AK-47, yan, AK-47, tapos yung shotgun. Yan. Ay, napakaraming baril. So yun. Thank you very much, ma'am, sir. Yun lang yung ating tutorial for today. And yun, ang next natin siguro Flashpoint, okay? So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!